Okay, let's To the pray. Father and of the Son Thank and you, of the Holy Lord. Spirit. Father God in heaven, we thank you for this day. Thank you for this another day that you have given us, O God. We thank you for gathering us together with my Bapas and Daras. We pray for wisdom and understanding, God. Lord, we may not be together physically, but we are one in heart for you today. O Lord, we gather today to hear your words for us to know about you and your promises for us. As we hear your words, we ask for Holy Spirit to lead us through their path and the discernment for each other and everyone's understanding. We thank you and we bless your name, O God. We give you all the glory, praise, in Jesus' name. Amen. Amen. Nawalay ba? Wala. Wala. Sabi niya ba? Record. Wala akong daramdaman. Wow, andyan kami. Hindi niya Ano, daramdaman niya magsalita, Bart. Ba't wala kaming daramdaman? Kagaling na Ala. mag-pray jay-jay. Ako, ilig biasa mag-pray jay-jay. Diyan nga ako putot-putot. Ayan, may kainepin Joyce. O't makamute kayo nga. O tila makamute. Hello, Dar. Di ka damdaman da ko. Makamute ka, Dar. Di ka yatang makamute. Ay, di ba pang babay? Bart, yatang makate. Pati ako, may mute na yan. Bart, makamute ka. Ala kami daramdaman. Ala. Ala. Nagiging na akong kaya ngayon. Sign. Bart! Ala. Baka niya nagsabi ng Rose ka na ako. Magtutug yatang work song eh. Alata. Ay, ang sabi kay Rose na, puno na yung ating kung patugtugon ni Puryang Mangulisa. Siguro din naman na itang wave ng kakanyan. Ano ka ako? Ano? Sabi ko kay Magpatugtog Daki. yata eh. Bart, o ningalalang ka. Magpatugtog yapin o ningalatan daramdaman. Wapin. Ay, bako may Mga pray. namin. Sasabi ya, pero Ba? gusto ko. Ala kami daramdaman. Ala. Yan. Disconnect. Bart, tot makamute ka. Ala kami daramdaman. O yan. Ayan. Makamute kayo eh. Sikan me. Ulit. Ulitan me ulit. Rewind me. Daramdaman. Alakin din. Ulitan me So, Sige. Salita. Ulitan tayo. Wow. Wala lang daramdaman. Nakakit YouTube. Hindi pa. Wala. Blank yun. Hindi. Nakakit mi nga lang kay. Hindi na kaimi. Wala naman sound. Ngenitin na. Wala. wala Di pa ka rin ba? daramdaman. Wala pa. Pero nakakit YouTube. Wala. Ay. Ay, nakakit ng YouTube. Yun. Nakakita ko. Akakit niya. Sige. Or Sige tayo. Kaya siguro baling kanta ngayon. Balo yan.
Father, into your cause I will let. Yeah, in your holy presence, glory, glory in your sanctuary, splendor of majesty, Lord, before you, all I adore you. The earth will declare that your love is everywhere. His witness song, Jesus. Joyful cry. You song I sing, I will glorify your holy name. Jesus, Lord of all life and salvation, into your presence we come. We worship you, our gracious Savior. Fill us with your holy power. Set us aflame with love till nations know glory. We'll declare that your love is everywhere. It's really that song. Joyful cry to you when you soul in life. Song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. We'll declare that your love is everywhere. Exalt Jesus. Joyful cry, raising you, soul in life. You song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your name. Glorify and bless your name. Glorify and bless your holy name. Your holy name. Amen. 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 O, isa pang kanta.
Ang alam ko. Sa pangkanta, Waymaker. Sige. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Worship you. I worship I worship you. you. His Working in this In this place, I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper. To you are my God. That is who you are. Waymaker, miracle leader, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are here. That I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning around. I worship you. I worship you. worship you. Every heart, I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. In the My darkness, God, that is who you that are. is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you That are. is who you are. That 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 is who you are. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Promise keeper, like us, like you. Yes, my God, that is who you are. Waymaker, Light in the light in the darkness, my darkness, my God, God, that is that who is you who you are. Even when I don't see it, you're working.
But I don't feel that you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 My God, that is who you are. 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 Matutunay ba po? Amen. Okay. So, Amen. Ganda ng boses ni Chai Chai. okay. So, ang gagawin natin ngayon, Bible study na tayo, no? So, Okay. ilan tayo? 6. Okay. So, okay, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Pwede na po. Arena. Okay. Okay, so tuloy na tayo. Dali medyo naanan sa akin eh. Ano nangyari dito? Okay, good. Okay, start na natin. Start na natin. So pag-aralan natin ngayon yung salitang born again, no? Kasi marami ngayon marami ngayon nakakaalam ng mga born again, parang ang tingin, 'di ba, Tiglo? Pag sinabing born again, parang ibang sekta, ibang relihiyon. So karamihan sa mga tao, pag naririnig nila yung salitang born again, akala nila
ibang relihiyon yun. Parang nagpalit ng relihiyon. Palaging ganon eh. Di ba? Palaging nami-misinterpret na ang born again, parang nagpalit ng relihiyon. Parang ganon. Pero sa totoo lang, pag pinag-aralan natin ng Bible, kasi ang Bible, tandaan natin ang Bible, dyan lahat nasulat yung mga sinabi ni Jesus. Okay. Sino ditong naniniwala kay Jesus? Taas ang kamay. Di ba? Amen. Naniniwala kay Jesus. Okay. So kung naniniwala tayo kay Jesus, dapat malaman natin yung lahat ng sinabi niya nasa Bible. Sinulat yun ng mga apostol. So ang apostol ni Jesus, yung 12, yung isa nalaglag, si Judas. Tapos si Paul naman, apostol ng mga hentil yun eh. Hindi kasama sa 12 yun. Pero ang nadagdag nung kapalit ni Judas, si Matthias sa Acts 1. Tapos si Paul, apostle din yan. So yung born again, ang nagkwento niyan, si Jesus. Pag naniniwala tayo kay Jesus, dapat lahat ng sasabihin ni Jesus, tatanggapin natin. Kasi ganito yan eh. Paano natin sasabihin naniniwala tayo kay Jesus, samantalang lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng ginawa niya, sinulat ng mga apostol yun eh. So yung mga apostol, yun ang nagsulat sa lahat ng mga sinabi ni Jesus. Yun ang mga utos ni Jesus. Okay. So ngayon, malalaman ninyo, hindi natin pinag-uusapan yung relihiyon. Hindi natin pag-uusapan yung tinatawag na sekta o organisasyon. Hindi tayo mag-uusap doon. Ang pag-uusapan natin, si Jesus. Ano yung sinasabi ni Jesus tungkol sa salitang born again? Okay. Yung iba kasi, pag nagtuturo, hindi nila maiturong maigi. Akala nila ang born again, isang bagay na natutunan mo sa ibang sekta tapos pumasok ka doon, umanib ka. Hindi ganon yun. So ang born again, ganito yan. Si Jesus ang nagsabi. Sabi niya sa John 3:3. No? Basahin natin yung John 3:3. Ay papakita ko sa inyo yung verse. Ito, sinong magbabasa? Basa natin yung John 3:3 kay Ate Glo. Ate Glo, basahin mo yung John 3:3. Wait lang, kunin ko lang yung salamin ko. Sige. Pag maliit, i-ano nyo lang yung screen nyo. I-task nyo lang, i-broad nyo. Pag cellphone ang gamit nyo, pwede nyo i-broad. Okay. So, galing sa Biblia yan, ha? John 3:3. Asa si Ate Glo? Ate Glo, pakibasa mo. Nandiyan ka na, Ate Glo. Sorry na, sorry. Sige. Sige. Pakibasa, Ate Glo. Lahat. John 3:3. John 3:3. Nakikita nyo ba sa screen? John 3:3. Sumagot si Jesus. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao.
hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Okay, sabi ni Jesus ganito, no? Sumagot si Jesus. Sinong sumagot? Jesus. Jesus. So si Jesus ang nagsasalita dito. So kapag naniniwala kayo kay Jesus, at ito sinabi ni Jesus, ito, totoo. So ibig sabihin, hindi natin pag-uusapan kung anong relihiyon. Okay? Pag-uusapan natin, ano ba yung sinabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, kasi kausap niya rito isang pare, si Nicodemo. Sabi niya, tandaan mo, sabi niya kay Nicodemo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, tandaan natin, sabi ni Jesus, pag hindi daw na ipanganak na muli ang isang tao, ibig sabihin meron palang tinatawag na kapanganakan mag-uli. Ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ang pinaka-point dito, pag hindi ka daw na born again, sa English born again. So ibig sabihin, tayo pala na ipanganak na minsan sa nanay natin. So magkakapatid tayo, ang nagpanganak sa atin, si Nanay Rosario, di ba? Ang pangalan ng nanay natin, si Rosario. Diyan nga kinuha yung pangalan ni Lolot, Papang Lolot, Rosauro. Okay. So naipanganak tayo una sa nanay natin. The problem, para sabi ni Jesus, para makita mo yung paghahari ng Diyos, kailangan kang ipanganak na muli. So ito palang ipanganak na muli ito, pag tinagalog mo yung born again, dapat ka palang ipanganak na muli para makita mo yung paghahari ng Diyos. So, pag hindi ka na born again, hindi mo makikita yung paghahari ng Diyos. Ang sabi dito ni Jesus. So, ibig sabihin, ibig pala sabihin, pag hindi ako nakipanganak na muli, hindi ko makikita yung paghahari ng Diyos. Sabi ni Jesus yun So, hindi natin pwedeng sabihin, ay, mali naman si Jesus dito pag hindi ka na born again, di mo makikita. Siya mismo ang nagsabi noon. Ang sabi niya, pag hindi ka na born again, pag hindi ka na ipanganak na muli, hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. So ito yung outline natin. Ang outline natin ito. Okay. So ang born again, sabi dito sa outline, sa John 3:3-5-6, merong dalawang klase ng birth, physical, spiritual. So para makita mo yung kaharian ng Diyos sa John 3:3, kailangan ma-born again ka. So ibig sabihin, sa Panginoon, dalawang klase dapat ipanganak ang tao. So ibig sabihin, lahat ng tao. Hindi lang isang tao, hindi lang ako lang. Kailangan malaman natin, ang tao na pagkatapos maipanganak sa physical, kung gusto niyang pupunta sa langit, kailangan niyang maipanganak sa spiritual. Okay. So going heaven need spiritual birth. Why? Letter A is to see verse 3. Letter B, to enter verse 5. So basahin natin ngayon ng John 3:5. Okay, so sinong magbabasa ng John 3:5? Basahin na Ate Maiten, pakibasa yung John 3:5. Okay. John 3:5. Jesus answered. Pwedeng English? Oh, pwede. Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Okay. Dito sa verse 5, sumagot na naman si Jesus. Sabi niya, tandaan mo. Sabi niya, sabihin hindi lang tandaan, para bang memorize mo pa. Para bang itanim natin sa ating puso. Ganun ang ibig sabihin ni Jesus. Okay, pagmula ngayon, tandaan mo, itanim mo sa puso mo, ang sinasabi kong ito, sabi ni Jesus. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. So ito, kanina sabi, hindi mo makikita. Sabi niya is to see. You will not,
unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ito naman, sa verse 5, pag hindi ka daw naipanganak sa dalawa, tubig saka espiritu, hindi ka naman makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, kung gusto mong pumunta ng langit, kailangan mo pa rin ma-born again. Dito sinabi niya, kailangan mong ma-born again sa tubig at sa espiritu. Ngayon, pag-aralan natin, ano yung tubig? Ano yung espiritu? So, tandaan ninyo, yung espiritu rito, capital letter E. Mamaya makikita ninyo, yung espiritu na ito, hindi mo yan espiritu. Ito yung espiritu ng Diyos. Okay? So, sabi ni Jesus, ulitin natin sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see. So, ibig sabihin yung John 3:3, pag hindi ka na ipanganak na muli sa espiritu, hindi mo makikita yung kaharian. Ano ba yung makikita? Hindi mo maunawaan. Hindi mo maintindihan na meron palang requirement si Jesus. Para makita mo yung kaharian niya, kailangan kang ma-born again muna. Ngayon, kung gusto mong pumasok sa langit, pagkatapos nating mamatay sa lupa, sigurado kang pupunta na lang, kailangan ka pa rin ipanganak na muli sa tubig at ng espiritu. Sabi niya, at tandaan mo, sinasabi kong ito, malibang ang isang tao, tayo lahat hindi naman exempted yung isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, so ibig sabihin, dalawa ito. Dapat mong makita yung kaharian ng Diyos. Dapat kang pumasok sa kaharian ng Diyos. Anong gagawin mo? Sabi ni Jesus, kailangan kang ma-born again. Okay? So, balik tayo dun sa outline. Sabi dito, two kinds of birth, physical, spiritual. Going heaven need spiritual birth. Why? To see, verse 3, to enter, verse 5. Ngayon, pag-aralan natin yung John 3, 5, 6. Sabi niya, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Sabi niya gano'n. Ano ba yung water? Okay, yung water, ito, pakibasa mo, Ate Cora. Sa ano kaniing? John 4:7-13. John 4:7. Umbo. Kamu pagulbag ng bidya. Nasa screen Ate Cora. Verse 7, isang Samaritanang mating upang umib at sinabi sa niya, maari yung mag-inom, maabang inom. Verse 8, wala o ng kanyang mga lagat kasi bibinagkan sa bayan. Verse 9, sinabi sa niya ng babae, ikaw ay Hudyo, Samaritana naman. Samaritana na ako. Bakit ka umihing sa akin ng imin? Sinabi niya iyon pagkat hindi nakikihabilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong mihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanyang tubig na nagbigay buhay. Verse 11, nagsala ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Verse 12, ang balong ito ay mana pa sa amin ng aming nunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga hayop. Higit ka pa ba sa niya? Verse 13, sumagot Jesus, ang bawat uminom ng tubig ito ay muling muhaw.
Okay, so sabi ni Jesus sa verse 10, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos. Okay, si Jesus pala, meron siyang kaloob. Okay, ibig sabihin kaloob, meron siyang binibigay. Hindi tinuturo sa mga ibang churches. Pero ang born again, ang ibig sabihin ng born again sa tubig, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Dapat malaman natin, bago tayo makapasok sa langit, kailangan meron munang isisilang si Lord Jesus sa ating buhay, yung tubig na nagbibigay buhay. Ito yung presence niya. Ito yung tinatawag na Espiritu ng Diyos. Kasi yung presence ni God, pag nagpupuri ka, nararamdaman mo yung presence niya. Yung walang relationship kay Jesus Christ, yung hindi nila alam ang salitang born again, at wala pa silang kaalaman sa Biblia, kulang ka kapag hindi ka pa na born again sa tubig. Ito yung tubig na sinasabi ni Jesus. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Sabihin natin, tubig na nagbibigay buhay. Tubig na nagbibigay buhay. Okay, yung tubig na yan, dun sa John 3:5-6, ito yung tinutukoy ni Jesus. Pag ang isang tao, wala pa siyang tubig na nagbibigay buhay, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Jesus. Okay? So dapat malaman nating lahat ng tao, kailangang ma-born again para makita niya yung kaharian ng Diyos at para makapasok siya. Ngayon, pag wala pa kayong tubig na nagbibigay buhay, after ng turo na ito, magpe-pray tayo, hihingi tayo kay Jesus mamaya. Okay? So, naunawaan nyo ba? Okay. Naunawaan nyo ba yung pinipreach ko? Ha? Amen. Amen. So, ibig sabihin, yung tubig dito, yung tinatawag na living water. So, si Jesus pala, meron siyang kaloob. Meron siyang pinagkakaloob. Biro mo, tumanda na ako ng ganito. Bago ko lang nalaman na yung si Jesus pala, may sinabi sa Biblia na nagbibigay pala siya ng kaloob na tubig na nagbibigay buhay. Pag ito, natanggap natin ito at na umapaw sa puso natin, ibig sabihin, na born again tayo sa tubig, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tapos meron pa siyang binanggit, yung through the Spirit of God. Unless a man be born of water and of the Spirit, sabi niya gano'n, yung Espiritu dito, yung Espiritu ni God. Okay? Kaya pag wala kang Espiritu ni God, wala kang Holy Spirit, hindi ka anak ng Diyos. Alam nyo ba na yung mga na-born again lang, ang tinuturing ng Diyos na mga anak niya, yung mga na-born again sa espiritu niya. So, ibig sabihin ganito, ang tao pag namatay at hindi siya na-born again ng espiritu ng Panginoon, hindi siya papasok sa langit. Kasi, ito ang requirement ng Diyos. Bago kanya gawing anak, bago kanya dadalhin sa langit, kailangan maging anak ka muna niya. Paano ka magiging anak niya? Ano bang basihan ng pagiging anak? Sa physical, alam na alam mong anak mo yung isang bata kapag ang asawa mo nagbuntis, tapos medyo kahawig mo yung bata. Pangalawa, ang DNA niya, pag nagpa-test, pareho kayong dugo. Ganun kayo. So, ang Diyos ganun din. Para maging anak ka ng Diyos, dapat malaman mo na may pinapanganak palang Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ganun yun. Basahin natin sa John 1:12. Sinong magbabasa? Si Joyce. Nandiyan pa ba si Joyce? Bahay. Pagalangalan.
Asan si Joyce? Matagal lang nag-out siya pa. Baka nasa trabaho siya eh. Oo, sige. Ang magbabasa si Ate Sel. Si Ate Sel, Diyan kayo nina, pakibasa. katobre mo na po ta mag-out siya pa. Nakakatch nyo ba yung tinuturo ko? Amen. Ate Sel, ikaw. Ako na lang. Si Ate Glo na lang daw. O, Ate Glo, ikaw na lang. Te, nakita mo? Kaya lang hirap, maliit. I-broad mo, Ate Glo. I-broad mo sa screen mo. Verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay, sabi dito, maganda siguro kung lagyan natin hanggang verse 13 no? Dahil lang, lalagyan natin ng verse 13. Okay. Bababasa ha. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ganito yan. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. Sino ba ang tinanggap dito? Kanino ba tayo sumampalataya? Sa Panginoon. Kay Jesus. Okay. Sabi dito, ang lahat daw ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus, binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay. So, yun lamang daw tumanggap kay Jesus, sumampalataya bilang Panginoon at tagapagligtas niya, yun lang daw binibigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. Okay, so tandaan natin, hindi ka magiging anak ng Diyos kung hindi si Jesus ang tatanggapin mo at sasampalataya sa Kanya. Paano sila naging anak ng Diyos? Sa verse 13 sabi dito, sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao. So, na-born again tayo, naipanganak tayong muli sa Espiritu ng Diyos, hindi dahil sa kagagawan ng nanay natin o tatay natin. Sabi dito. Sabi dito, ang may kagagawan ng born again, si God. Sabi niya, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang kalooban pala ng Diyos, dapat pala isisilang niya ang Espiritu ng Diyos sa isang tao bago siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Oo nga naman no? Paano ka papasok sa kaharian ng Diyos? Paano makikita yung kaharian ng Diyos kung wala kang Espiritu ng Diyos? Hindi lahat ng tao may Espiritu ng Diyos. Hindi lahat ng tao may tubig na nagbibigay buhay. Sino yung mga pinagkakalooban ng Diyos na maisilang na muli? Yung mga tatanggap at sasampalataya kay Jesus. Oo. So, kailangan malaman ng lahat ng tao, walang exemption dito. Kaya pag namatay ka, hindi ka na born again, hindi mo tinanggap, hindi mo sinampalatayanan si Jesus, hindi mo alam na mayroon palang tubig na nagbibigay buhay, hindi mo pala alam na mayroon palang Espiritu ng Diyos na pinagkakaloob ang Diyos sa atin. Pag namatay ka, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos, pupunta tayo sa impyerno. Ang requirements para makita mo at makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan mong maisilang na muli. Saan? Sa spiritual. Paano? Sa tubig na nagbibigay buhay at sa Espiritu ng Diyos. Naunawaan ba natin? Amen. Amen. So, balik tayo sa outline. Sabi dito, and through the Spirit of God, John 1:12. Why is it important? Bakit kailangan ito? For you to become a child of God. Okay. Kailangan mong ma-born again para malaman mong ikaw ay gagawing anak ng Diyos. Kasi bakit natin alam
na yung mga anak ng Diyos, dinagdagan ng Espiritu ng Diyos. Okay, so ganito yan eh. Yung mayroong Espiritu ng Diyos, yun lang itinuturing na anak ng Diyos, ang Diyos. Okay, basahin natin sa Romans 8. Okay, so sa English, Ate Smiten. Ito, Romans 16 to 18. 8:16. 16 to 18. Oh, 8:16 to 18. 8:16, di ba? 8 to 16. Ah, Chapter 8, verse 16. To 18. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. 17. Now, if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Okay, sa verse 16 sabi dito, the Spirit Himself, yung Spirit kasi dito na capital letter S, yun ang Espiritu ni God. Ano? The Spirit Himself testifies with our spirit. Yung small spirit dito, yung espiritu nating maliit. Okay, tayo kasi mga tao, meron tayong tatlong komposisyon. Tayo ay made of body, soul, and spirit. So, and Okay. spirit. So tandaan natin, meron tayong maliit na espiritu. Pag na-born again tayo, idinadagdag ng Diyos sa atin yung kanyang Espiritu Santo. Okay, so dalawa yon. Pag hindi ka born again, yung espiritu mong maliit, pag namatay ka, wala kang espiritu ng Diyos, pupunta ka ng impyerno. Pero, kapag na-born again yung espiritu ng Diyos sa'yo, imbis na lalakad ka sa lupa na nag-iisa lang yung espiritu mo, madadagdagan ka ng espiritu, 4 na yung nasa katawan mo. Okay. So, ang buong katauhan ng tao, bago siya pupunta ng langit, kailangan 4. Meron siyang katawan, meron siyang kaluluwa, meron siyang maliit na espiritu, at meron siyang Espiritu Santo. Ito yung sabi niya rito. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ngayon, ang tinuturing lang na anak ng Diyos dito sa Bible, yung merong Espiritu ng Diyos. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo pwedeng sabihin anak ka ng Diyos. Kasi binoborn again ni Jesus yan sa taong tumatanggap sa Kanya at sumasampalataya. Maliwanag ba? Amen. Amen. So, tandaan ninyo, ang born again, kapanganakang muli sa spiritual yan. Ibig sabihin, yung mga tatanggap kay Jesus, hindi, kasi tayo, di ba, sinilang tayo para bang alakala natin, kilala na natin si Jesus. Tandaan ninyo, ang nakakakilala kay Jesus, yung mga nagbabasa ng Bible. Yung mga nakakaunawa doon sa mga sinasabi ni Jesus, yung nakaka-explain kung sino si Jesus sa buhay nila. Ako sa totoo lang, pag sinasabi natin kilala natin si Jesus, tapos hindi mo masyadong ma-explain si Jesus, kulang pa yung pangunawa mo sa Kanya. Ang pwedeng magpakilala kay Jesus, yung talagang marunong sa Biblia, yung nagbasa ng Biblia, nabasa niya lahat yung mga sinasabi ng Biblia. Kaya ako ngayon, na-explain kong mabuti kasi kilala ko si Jesus ngayon, kaya nga pinapakilala ko siya sa inyo. Hindi sa pamamagitan ng pagpapalit ng relihiyon, hindi ganun yon. Wala naman sinabi si Jesus dito na magpalit ka ng relihiyon. Kailangan mong ma-born again sa Espiritu niya at sa tubig na nagbibigay buhay. Amen ba? Amen. Nakakaunawa. Okay. O, palakpakan muna natin ang Panginoon. O, balik tayo dun sa outline. Ngayon, ang outline natin, makikita ninyo, makikita natin sa screen. Okay? So, through water, yun ang presence ni God, living, John 4:17, and through the Spirit of God. Why it is important? Para maging anak ka ng Diyos. For you to become child of God. Yan yung John 1:12. Binasa na natin kanina sa Romans 8:14.
For the Spirit of God will be with your small spirit in Romans 8:16. Okay, sa Romans 8:14, basahin natin. Di pala, Romans 8:14. Bakit 16 na to? Basahin natin yung Romans 8. Wait. Ano, Romans 8:18? 8:14. 8:14? 14. Tisel, pabasa mo kaya, Tisel. Basama te. Mabasa mo yung Romans 8:14. Madali lang ha. Nakamute siya, Ate Cecil. Tisel, pakibasa. Dali lang ha. Basahin natin Romans 8:14. Basahin ko na. Dali lang. Ito. Basa. Tulog na si Sisid. Nakanganga. Nakamute siya eh. Lahat ng Paki-mute. Paki-unmute mo, Ate Sel. Te, nakamute ka. Yan. Babasahin mo daw. Mga Roma verse 14. Ay verse 8. Ay chapter 8 verse 14. Ang lahat ng pinatpatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. O, tingnan ninyo ha. Yun lang daw Sapagkat pinapatnubayan. hindi ibinigay niyo ng Diyos ang Espiritu ang kayo gawing mga aliting namumuhay sa takot sa halip. Ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Okay Kaya na. Okay na, Ate Sel. nakatatawag tayo sa kanya na ama ko. Ama ko. Okay, good. So, sabi dito, Tuloy, verse 16. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Amen. Verse 17. Amen. So, sa Kaya verse mga anak 14, tayo ang tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo. Sa pagkakang tayo kasama niya, pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. So, Verse 18. okay na. Para Okay sa na. akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay Okay na, hindi Tisel. may hahambing sa kaluwalhatian, mahahayag sa ating bagang araw. Okay. Verse Okay na. 19. Sapagkat nananabik ang sanlilikha na ihayag Hindi ng ka Diyos narinig? ang mga anak. Sabi, Ate Sel, okay na. Verse 20. Nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa aksyon nito kundi Giselle. dahil itinulot yan ng Giselle. Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng Giselle. Galang Verse daramdaman. 21. Na ang lahat Giselle. ng nilikha ay pinaya ng Diyos upang hindi na ito Sinyasan mo niya mo ka. bahagi ito sa Eh, malalaw eh. Okay na. ng mga anak Diyos. Okay na, Ate Sel. Pero makalawa. tinapos Thank na you. Tuloy ko. Okay na. Okay na. Okay na. Verse 22. Tama na, te. Alam Tama natin na, te. hanggang ngayon maraing ang Hindi niya ako narinig. sanlilikha sa matinding hirap na ng isang nanganganak. Hindi tayo Verse narinig. 23 at Teta, kayo na anak. Arian buong siya. Sino nag-mute? Uy, minute yun. Sid, Uy, no-mute. Sid. Te, tama na. Romans 8:14 lang. Okay, Romans 8. Okay. Ang sabi doon, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Anak ng Sabi, di ba? So, naintindihan nyo ba? Oo. Amen. Okay, so good. Okay. So, ngayon, punta tayo ngayon doon sa outline. For the Spirit of God will be with your small spirit. Okay, ganon. Tapos doon sa 1 Thessalonians 5:23, malalaman nyo rito na meron tayong tatlong komposisyon. Ano? So, basahin natin sa Roma. Ay, Thessalonians. Okay, so basahin natin para maintindihan natin. Pag hindi ka born again, ito lang yung buong katauhan natin. Ano? Ate Maiten, pakibasa. Ay, sino ang magbabasa? Ate Maiten. Ako na ba? Oo. Baka gustong magbasa. Ano yun? 1 Thessalonians? 1 Thessalonians 5:23. Diyan sa screen na lang. Okay.
1 Thessalonians chapter 5, verse 22. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Okay. Nakikita niyo ba sa screen yung Tagalog? Yeah. Opo. Naway sabi lubusan. dito, Ay, yun pala. Sabi sa Tagalog ito. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Nakita niyo ang Bible, pag yung espiritu, small letter E, yun yung espiritu natin. So, ibig sabihin, dun sa 1 Thessalonians 5:23, yung buong katauhan ng tao ay mayroon lang 3 komposisyon. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Body, soul, and spirit. Ano pagkakaiba ng espiritu sa kaluluwa? Yung kaluluwa at mind, yun ng buhay. Buhay kang kaluluwa. Halimbawa, ang katawan natin ngayon, pag nagsasalita ka, buhay kang kaluluwa. Ibig sabihin ng kaluluwa sa Bible, buhay, yung gumagalaw, nag-iisip, may kamalayan. Yan ang kaluluwa. So, ibig sabihin, pag namatay ang isang tao, patay na siyang, hindi na siya kaluluwa, wala na siyang kaluluwa. Umalis na yung kaluluwa niya. Ang kaluluwa niya, dinala ng espiritu. So, yung espiritu ngayon, ang tawag doon, espiritong may kaluluwa o espiritong buhay. So, yung espiritu, ibig sabihin, pag umiwalay sa katawan, isa siyang espiritu na mayroong kaluluwa. So, yung espiritu mo, dadala niya yung kamalayan mo. Ibig sabihin, yung espiritu mo, gumagalaw siya, nagsasalita siya, buhay siya. So, yung espiritu, kasi ang Diyos may kaluluwa eh. Ang Diyos kasi, Diyos siya, espiritu siya, pero may kaluluwa siya. Yung mga animals, may kaluluwa yan, pero walang espiritu. Kaya hindi pumupunta ng langit yung mga animals kasi wala silang espiritu. Yung espiritu kasi, humihiwalay yan sa tao at bumabalik sa Diyos kasama yung kanyang kaluluwa. Yung katawan, pagpatay na, wala na siyang kaluluwa. Katawan na lang siyang patay. Nakuha mo? Amen. Oo, pero mahirap tanungin mo si Nate kung naintindihan nila yun. Explain ko na lang sa susunod na yung kaluluwa, maintain. Yung kaluluwa, ibig sabihin, No, alam ko yung ibig mo sabihin, yung kaluluwa, yun yung nagpapabuhay sa iyo physically. Pero yung spirito, yun yung ano mo, kumbaga, yun yung parang relationship mo sa Panginoon, spirito to spirito. Hindi ganun ang kaluluwa. Ang kaluluwa, No, ang spirito. Hindi, ang espiritu mo, yan nakikipag-ugnayan sa Diyos. Yun nga sinabi ko. Yung kaluluwa, yun yung nagpapabuhay sa katawan tao, di ba? Oo. So yung espiritu, yun nagpapabuhay sa relasyon mo sa Panginoon. Tama? Oo, tama yun. Yun. Tama yun. Yun ang okay. Okay, so sabi dito, espiritu, kaluluwa at katawan. Ngayon, pag na-born again ka, madadagdagan ka ng espiritu ng Diyos. So magkaiba yung espiritu ng Diyos, magkaiba yung espiritu mong maliit. Tama? Oo. Okay, so naunawahan ninyo. So, punta tayo ngayon dun sa outline ulit. So sabi dito, that Christian will have 4 components body. Ngayon, soul, spirit, and the Holy Spirit. So ngayon, maunawaan natin ganito lang yan. I-share ko sa inyo mabuti. Okay, so i-share ko sa inyo paano ba pag na-born again ka, anong magiging kalagayan mo. So, pag na-born again ka, ganito ang mangyari. So, in-accept mo si Lord bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Tapos, sinilang niya yung Holy Spirit sa iyo. So, ngayon, ang pagkakaiba ng born again sa mga hindi born again, malaki. Ito, pag hindi ka na born again, lalakad ka sa lupa, 3 ka lang. Katawan mo, kaluluwa, at saka espiritu. Espiritu. Oo. Pero, pag na-born again ka, magiging 4 ka na. Lalakad ka, meron kang katawan,
kaluluwa, maliit na espiritu, saka espiritu ng Diyos. Yun ang tinatawag na born again. Doon mo makikita at malalaman na sinasabi ni Jesus, yun lamang may espiritu ng Diyos, yun ang mga anak ng Diyos. Yung may espiritu ng Diyos, yun lang papasok sa langit at makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaya yung mga born again, although nararanasan nila na nakikilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, naunawaan nila ang Diyos, nagkakaroon sila ng relationship kapag nagpe-pray sila kay Jesus. Yun ang dahilan, nararamdaman nila, hindi lang nila ma-explain. Ngayon in-explain ko nga, nasa Biblia lahat yan. Parang puzzle lang, pinagdudugtong-dugtong na natin yung mga verses. Maliwanag ba? Amen. Amen. Okay, good. So ngayon, balik tayo sa ating outline. Okay, so paano ngayon natin ito matatanggap? Paano tayo maboborn again? So ang tanong, paano tayo maboborn again? Halimbawa ngayon, alam na natin pala, ay hindi pala ako makakakita ng kaharian ng Diyos pag hindi ako na-born again. Ay di pala ako makakapasok sa kaharian ng Diyos pag di pala ako na-born again sa tubig at sa espiritu. Ngayon, anong gagawin natin? Anong gagawin ko? Paano ko matatanggap yun? Paano ba ako maboborn again? Ano ba sinasabi ni Jesus? Paano ka maborn again? Paano ba natin tatanggapin yung Holy Spirit, pati yung tubig na nagbibigay buhay? Gusto nyo ba yon? Amen. Oh. Amen. Ate Glo, gusto mo ba yon? Yung Holy Spirit, saka yung tubig na nagbibigay na sinasabi ni Jesus? Wala si Ate Glo. Oh, asa si Ate Glo? Na-disconnect siguro. Umalis ba siya? Wala siya. Wala na siyang camera. Pero nandyan pa siya. Hindi ko alam. Ate Glo, nandyan ka pa? Parang wala na. Okay, so tuloy natin, ano? Para makuha natin yung pagiging born again, kailangan malaman natin na merong tinatawag na requirements. So, meron tayong tinatawag na step. Ano bang gagawin natin? Sabi sa Acts 2:38, basahin natin sa Acts 2:38. Hindi pala dyan. Ano yan eh? Acts 4:12? Ayan. Yeah, 2:38. 2:38. Ayan. Nasa screen. Basahin na lang. Ano? Sino magbabasa? Ate Maiten. Sige. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay. Kasama ba yung 39? Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito ni Pedro, para ma-born again tayo, tatanggapin natin yung Espiritu ng Diyos saka yung tubig na nagbibigay buhay. Kailangan pagsisihan natin talikuran ng ating makasalanan. Yun ang requirement. Kailangan mong magsisi, talikuran ng mga kasalanan at magpabautismo tayo sa pangalan ni Jesus Christ. Yun kasi ang requirements para patawarin tayo ng Diyos. Kasi kailangan muna tayong patawarin ng Diyos bago tayo bibigyan niya ng Holy Spirit. Yun ang requirements eh. Hindi tayo pwedeng humingi tayo ng Holy Spirit na hindi tayo nagsisisi at tumatalikod. So, yung tumatalikod, hindi siya tumatalikod ng 180 degrees. Tatalikod lang siya. Hindi pala siya tatalikod ng 360 degrees. Kasi pag 360 degrees, babalik ka. Tama? Babalik ka. Oo. So, ang pagtalikod, 180 degrees. Tama ba, Maiten, sa math? Pag 180 degrees, tumalikod ka na totally. Pero pag 360, babalik at haharap ka sa kanya. Tama. So, pagsisihan talikuran ng ating mga kasalanan,
Yun ang requirement. Tapos magpabautismo tayo sa pangalan ni Jesus Christ upang tayo'y patawarin. So, pag nagsisi tayo, tumalikod at magpabautismo, doon tayo patatawarin ni Jesus. Tapos, eto, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun palang requirement. Kailangan nating magsisi, tumalikod. Di ba marami nagsisi, di naman tumatalikod, di ba? Kailangan, pag nagsisisi ka, tatalikod ka sa kasalanan. Tapos magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, tapos doon ka lang niya patatawarin. At ipagkakaloob niya sa iyo ang Holy Spirit. Sabi dito sa 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, ito pala pangako ni Jesus. Hindi ka lang pala basta-basta naniniwala na merong Jesus. Kailangan malaman natin, meron palang pangako si Jesus. Hindi lang sa atin. Para sa mga anak natin, mga apo natin, para sa lahi natin, para sa ating lahat. Di ba, natutuwa ba kayo ang Panginoong Jesus, mayroon siyang pangako na pinagkakalob na Espiritu Santo para sa ating lahat? Amen. Oo, para sa mga bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos, sabi niya. So, ibig sabihin, yung mga tao pala dapat makarinig sila ng salita ng Diyos katulad nito na silang lahat dapat tanggapin nila yung Holy Spirit, maborn again sila sa Holy Spirit. Ngayon, ito pa yung mga ibang verse. Paano ba tayo sasampalataya at mananalig sa Panginoong Jesus? So, balik tayo sa ating outline. Sa John 3:16, ito sa John 3:16, alam natin na saan ba yun share? So, sinong magbabasa ng John 3:16? Di ba kabisado niyan John 3:16? For Memorize. God so loved. Okay. Yun ba yun? Oo, tama. Ito explain ko sa inyo, ha? God so loved the world so high that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Tama ba yun? Okay. Yung lang memorize kong verse, alam mo. Okay, so, tatagalogin ko, ha? Ito, sabi niya. Ako na magbasa. Sige, basahin mo na. Ako na. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ngayon ang revelation. Sa sobrang pag-ibig daw ng Diyos, ang Diyos dito yung Diyos ng Bible. Yung Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Yung tinatawag na Ama ni Jesus. Ito yung Diyos na lumikha sa atin eh. Yung Diyos ng Biblia. Kung ang Diyos ng Biblia, pag gusto niya tayong mga ligtas, pupunta tayo sa langit. Sabi niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Si Jesus. Halimbawa, ang tao kasi marami siyang tinatawag na Diyos eh. Kung saan siya lumalapit. Pero ang Ama, ang binigay lang niya talagang pwedeng magligtas sa atin, yung anak niya, si Jesus. Kaya, kung tatanungin mo ang Diyos, Panginoon, gusto ko pong maligtas. Ayan, binigay ko na sa inyo yung anak ko. Sa Kanya kayo sumampalataya. Pag sumampalataya kayo sa Kanya, maliligtas ang inyong kaluluwa. Pupunta kayo sa langit. Kasi meron siyang pinagkakalob na Holy Spirit. Ganun yun eh. Kaya sabi dito, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Langit. Tama ba? Sabi sa 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kung ang Diyos mismo, sinugo niya ang kanyang anak para magligtas sa atin, at sino pa ba ang aasahan nating magliligtas? Ngayon ang Diyos kasi nagagalit siya kapag tumatawag tayo sa ibang Diyos, samantala ang talagang sinugo ng Diyos yung anak niya. Halimbawa, ako yung Diyos. Tapos yung mga
yung mga tao, mapapahamak sila. Sabi ko, pwede lang magligtas sa inyo yung anak ko. Siya lang paniwalaan nyo. Huwag na kayong pupunta sa iba. Kasi hindi ko naman sinugo yung iba eh. Sabihin, kapag pinag-uusapan yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, pupunta ng langit, tanungin natin ang Diyos. Sino ba ang binigay ng Diyos sa sukat ikaligtas natin? Si Jesus. Kaya sa 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Sa verse 18, ito ang pinakamaganda. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak kay Jesus. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ito yung pinakamahirap. Ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak para sampalatayanan natin. Pag nagsumampalataya ka pala kay Jesus Christ at tumanggap sa Kanya, maboborn again ka sa Espiritu niya. Ngayon, pag hindi ka sumampalataya kay Jesus, hindi ka na makakakita sa kaharian ng Diyos, hindi ka makakapasok, at hahatulan ka na agad. Okay, so, ang mga hindi sumasampalataya kay Jesus, hindi maboborn again yan. Pangalawa, hindi papasok ng langit. Pangatlo, hinatulan na sila ng Diyos. Kaya ngayon, pag wala ka kay Jesus, automatic kang hinatulan ka na ng Diyos. Yun ang sabi dito sa 18. Kaya, kahit anumang justification, kahit anumang klaseng pagpapaliwanag, pag hindi mo natanggap yung sinasabi ni Jesus dito, na ang lahat ng hindi sumampalataya sa Kanya, hinahatulan na niyang pupunta sa impyerno. Kaya hindi mahirap ang paghahari ng Diyos sa atin. Tatanggapin lamang natin siya at hihilingin natin yung Kanyang banal na Espiritu. Yun ang kulang ng tao. Kaya yung tao minsan nakala niya, maliligtas siya sa pagiging relihiyoso niya. Hindi niya alam, wala pala siyang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, pinagkakaloob lang ng Diyos yan. After na mabasa mo, maunawaan mo yung salita ng Diyos. Ganun yun. Okay, next. Naunawaan nyo ba? Amen. Okay, so ito naman sa John 14:6, sinasabi, pakibasa Ate Cora. Ay, Jai, si Jai. Asa si Jai? John. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama, hindi sa mamagitan." Okay, sabi ni Jesus na naman. So, sasabihin natin sa sarili natin, kilala ko naman si Jesus eh. Pero alam nyo ba, ang sabi ni Jesus ganito, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Ngayon, pag pupunta ka sa langit, kanino ka dadaan? Di ba mayroong dating daan, kay Soriano, may tamang daan na Iglesia ni Cristo. Pero sabi ni Jesus, ako ang daan. So si Jesus kasi hindi naman relihiyon yan. Si Jesus persona yan. Siya yung anak ng Diyos. So dapat maniwala tayo kay Jesus bilang persona. Hindi bilang relihiyon. Okay? Sabi dito, sumagot si Jesus, ako ang daan. Sabi niya. Ngayon, pagdating sa katotohanan, siya rin ang katotohanan. Pagdating sa buhay na walang hanggan, siya rin ang buhay. Sabi niya, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi niya gano'n. Okay, ano ba sabi ng walang makakapunta? Hindi ka pwedeng dumaan kung kani-kanino. Hindi ka pwedeng pumunta kahit kanino. Kasi walang taong pupunta ng langit na hindi dadaan sa Kanya. Sabi niya, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi niya. O si Jesus Christ lang ang pwede mong daanan para magpunta ka ng langit. Maliban kay Jesus, wala nang pwedeng magligtas sa iyo. Sabi ni Jesus. Okay, so naniniwala ba kayo kay Jesus? Yeah, amen. Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi niya ngayon? Amen. 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 Ito pa isang verse. Sa mga gawa, sinulat ito ni Pablo na ang kaligtasan na ibinigay ng Ama ay manggagaling lang sa pangalan ni Jesus.
Hindi na tayo pwedeng pumunta pa sa ibang Diyos. Pag ang Diyos mo hindi si Jesus, pupunta ka ng impyerno, ang sabi niya. Pero ito, sino makapagliligtas sa atin? Pakibasa, Ate Cora. Sa kanya lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Okay, sabi dito ni Pablo, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sabi ng Bible, kay Jesus lang daw matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Ganito ang explanation niyan. Pag sa kanya lamang, wala nang iba. Huwag na tayong magta-try pa na pupunta ng langit sa ibang Diyos. Kasi pag iba ang Diyos mo, sigurado kang pupunta ka ng impyerno 100%. Gawin na nating 101% para siguradong pupunta sa impyerno ang isang tao. Ang pwede lang magligtas sa tao, yun ang Diyos ang nagbigay. Okay? So ang Diyos, hindi dapat tao ang magbibigay. Hindi relihiyon ang magbibigay. Ang magbibigay talaga sa ikaliligtas natin, ang Diyos mismo, yung Ama. Okay, so sino ba ang binigay ng Ama sa sukat ikaligtas natin? Mga tao. Jesus. Jesus. Yung pangalang Jesus. Okay, sabi niya, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig. Banggitin mo na lahat ng pangalan. Okay? Although meron namang Jesus Barabbas. Meron ding Jesus, meron ding pangalang Jesus sa mga tao. Pero sino bang Jesus dito na tinutukoy? Yung Jesus na pinako sa cross 2,000 years ago. Yung Jesus na nagpapagaling nung unang panahon. Si Jesus ng Biblia ang sinasabi rito. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos. Sino nagbigay? Panginoong Diyos, ang Ama. Sa mga tao upang tayo ay maligtas. Okay, so kung ang Diyos ang nagbigay kay Jesus, bakit pa tayo tatanggi? Ang Diyos na nga nagbigay, di ba? Sino ba rito ang gustong pumunta ng langit? Amen. Amen. Kung gusto mong pumunta ng langit, pumunta tayo, sasampalataya tayo doon sa binigay ng Diyos. Tama? Kung Diyos Amen. mismo ang kausap, binigay ko na sa inyo kung sinong magliligtas sa inyo, saan pa kayo nagpupunta. Kaya pag umalis kayo doon sa ibinigay ko, ikayo na nagpahamak sa sarili nyo, sabi ni God. Di ba? Parang ganon. Ako na nga nagbigay sa inyo, ako na nga ang Diyos, ako nga nang lumikha sa inyo. Ngayon, sino bang magliligtas sa atin? Yung relihiyon o yung ibinigay ng Diyos? Ibinigay ng Diyos. Binigay ng Diyos. So sa Roma, sabi dito, ngayon ang pinakamaganda, nalaman ninyo na ang tao pala kailangan ma-born again uli sa Espiritu. Sabi dito, sabi ng Panginoon sa Roma 10:13, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Anong pangalan? Jesus. Amen? Jesus. Okay, so tayo ngayon, manalangin. Ate Glo, nandiyan ka na pala. Narinig mo ba lahat, Ate Glo? Na ano kami kasi nag-brown out. Kasi hindi lang. Brown out. Yan eh. So, na-miss mo yung 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 loss. gitna. Sige. So, ito kasi marami akong mga video sa YouTube. Pakinggan mo na lang uli pag niload ko sa YouTube, no? Sige. Sige. So, manalangin tayo para tanggapin natin ang Panginoon. So, sige, manalangin tayo. Ulitin nyo ang panalangin. Pumikit tayo lahat. So, mag-pray tayo. Sumunod kayo sa panalangin ko. Okay? Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat po. Sa oras na Salamat ito. po Sa oras na ito. sa oras na ito. Patawarin niyo po kami.
Patawarin niyo kami sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan. Sa sa lahat lahat ng ng kasalanan. Tinatanggap ka namin Natanggap kami bilang aming Panginoon, bilang ang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. tagapagligtas ng aming buhay. Lord, Lord, patawarin niyo po kami. patawarin niyo po. Patawarin kami. Pinagsisisihan po namin lahat Pinagsisisihan po. Nagsihan namin lahat ng aming mga kasalanan. lahat ng aming mga kasalanan. Ngayon, Panginoon, Ngayon, Ay Panginoon, gusto naming ma-born again gusto naming maborn sa tubig sa tubig sa tubig at Espiritu Santo. at Espiritu Santo. at sa Espiritu Santo. Ipanganak mo pong muli Ako mo pong muli ang Panganak aming mo mga muli Espiritu ang aming mga Espiritu. ang aming Espiritu. in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, Panginoon, in-invite po namin Panginoon, ni-invite po namin ang banal mong invite po Espiritu namin Santo ang banal mong Espiritu Santo na pumasok at pumasok sa aming buhay. sa aming buhay. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, maghari po kayo sa amin. maghari po kayo sa amin Sa oras na ito. sa oras na ito. In Jesus' name. In Jesus' name, Sinusuko po namin suko po niyo ang aming buhay, ang aming buhay, ang aming buong pagkatao. ang aming pong pagkatao. Maghari po kayo, Panginoon. Maghari po kayo, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. 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 So, amen. may natutunan ba kayo?